Justice na nakikipagtulungan ang kanyang kagawaran sa ICC para protektahan ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity ni Pangulong Duterte. Unang tanong po, ito ba may basbas ng Pangulo at ito na ba ang posisyon ng bansa na makikipagtulungan na tayo sa ICC? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses. Ayan mga kachika, welcome back po sa ating panibagong reaction video for today. So dito nga po mga kachika ay nagsalita itong si Attorney Claire Castro patungkol nga dito sa pagtulong po ng DOJ ni Crispin Rimulya sa mga biktima raw mano ng drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. So dito mga kachika ay ni point talaga, on point yung tanong kung makikipagtulungan na ba yung Pilipinas dito sa ginagawang investigasyon ng ICC, which is makikita po natin na talagang nakikipagtulungan ang Pilipinas dito. Dati nang sinabi po ng presidente ngayon na wala namang ewan ko ay hindi tayo makikipag-cooperate dito sa ICC kasi wala na silang jurisdiction. Pero ang nangyayari ngayon mga chika ay parang nababaliwala or nababaliktad, nakikipag-cooperate na tayo, asa na yung rights natin as a nation Para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request. Yun na nga rin po yun, Madam Claire Castro. Kahit hindi directly makipagtulungan, kung ano man yung sinasabi mo, yun na nga yun eh. Yun na nga yung sinasabi na may pagtulong pa rin, may kooperasyon yung Pilipinas. Of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. At yan din naman po ang sinasabi ng Commission on Human Rights at ating kausap. Ito po ang kanilang mensahe. Ayan mga kachika, ano yung sabi ni Madam Claire dito na yung mga Pilipino na dapat bigyan ng hustisya. Dito nga sa mga Pilipinas mga kachika, hindi sila nagsampa ng kaso, ni isa walang kaso na isinampa dito kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala silang naisampa ni isang kaso dito sa Pilipinas. Pero bakit doon sa ICC na alien na tagapaglites ay meron po silang na isampang kaso doon, kaya ito nga po yung pagbigay nila kay PRRD doon sa ICC, which is almost 113 or 110 days na nakakulong po si PRRD sa The Hague. Pero until now ay nandun pa rin po siya, wala pong ginagawang hakbang, na kahit yung interim release po ni PRRD ay pinipigilan po nila, kahit humanitarian purposes na lang po mga kachika. THR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims, regardless of circumstances and status, in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights, whether local or abroad, with assistance of relevant government agencies if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Going back to my original question, may basbas po ito ng Pangulo. Yun po ay, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. So dito mga kachika, hindi niya sinasagot directly yung tanong po ng nagtatanong sa kanya kung may basbas po yung Pangulo, kasi parang natatakot po itong si Madam Claire Castro na magsalita ng katotohanan. Parang pinapaikot niya po yung sagot hindi niya talaga dinadirect na sinasagot yung tanong. So dito mga kachika, talagang grabe yung ginagawa nila kay PRRD, sa 80 years old na matanda na at dapat mayroon na po siyang medical care o mayroon na nag-aalaga sa kanya ay hindi po nabibigyan. Kawawa po talaga nito si PRRD sa pinagagawa ng ating pamahalaan sa kanya.
Final point, isn't this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form? Because O diba, dito mga kachika sa tanong po, binulit uli no, ng reporter na to kung hindi na ba tayo makikipag-cooperate, kasi nagsalita nga po itong si Pangulong Marcos before na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, pero parang ang nangyayari po ngayon ay binabawi na ng pamahalaan yung sinabi ni PBBM dati, no? Makikita nyo naman kung gaano ka bukas ang bansa natin, ang Pilipinas, ang government na makipag-cooperate dito sa isang banyagang tagapaglitis na wala namang alam sa mga totoong nangyayari dito sa ating bansa. at least from how it looks, it's definitely cooperation in a way, shape, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the Indirectly po, madam, pero yun din po yun. Kahit ano po yung sabihin nyo, no, kahit saan mo man tignan, nakikipag-cooperate po yung kayo, yung bansa natin sa ICC. No? Sabihin mo na lang na oo, kaysa nagpapaligoy-ligoy ka pa dyan. of the victims to get the justice they need. So hindi pa rin po tayo nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa ICC. Yes, directly hindi po. Salamat. Yun, Castro, hindi daw talaga directly na nakikipag-cooperate yung Pilipinas, no? Talagang bobo lang talaga yung maniniwala sa sinasabi nitong Castro na to na hindi tayo nakikipag-cooperate dahil mismo ang DOJ na po ang nagsalita, no? Si Crispin Boyeng Rimulya, sabi niya na tumawag sa kanya yung ICC para bigyan ng proteksyon itong mga taong humihingi ng proteksyon, para ipadala sila doon, ipadala sila doon sa ICC para magtestimonya dito sa crimes against humanity or drug wars po ni PRRD, mga kachika. Talagang nakakasad lang po talagang pakinggan itong sinasabi ng ating spokesperson ng Pilipinas na si PCO Claire Castro. Again, reminder, one Sorry, follow-up apologies. question. Thank you. Next question, follow-up question. Okay na yon, pa-birthday lang. Ayan, okay na yun daw, pa-birthday lang. Grabe, may pa-smile pa tong Claire Castro na to eh. Ito talagang taong to, mga kachika, nagagalit talaga itong si BP Sara sa mga ito eh. Kasi dati na pong sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung ano yung maririnig mo sa salita ni Castro ay idaan mo lang yan sa tenga mo. Huwag mong baliwalain mo lang, kasi basura nga po daw ang lumalabas sa bibig nito. So kung nakaabot po kayo dito, mga kachika, please don't forget to subscribe to our YouTube channel para po sa ating next vlog patungkol sa mga latest news sa ating bansa.